Oo, yun nga nagpatagal sa akin diyan, eh, yung doubt na sabi ko, "Teka, meron akong tungkulin, meron akong ganito, tapos, mamaya, mali yung iniisip ko, ano, baka maimpyerno ako." Mm. Yun nga, nag-validate nung, tama-tama, 'di ba, nagkasama tayo diyan. Tapos, yun, meron ding story pala si Doc tungkol dun sa tako mo, 'di ba? Mm. O yan, di sabi ko, naku, ito na nga yun. Sabi ko kay sis nung pinapanood ka namin nun. Mukhang ito na nga yung nararamdaman ko, sabi ko sa kanya. Yun nga, yung sinabi ko nga kay Brad Ariel yan, sabi ko, bro, alam mo kung nung nag-exit ka, nagkausap tayo, siguro matagal lang na-validate yung ano, tumahimik kasi si Ariel nag-ano siya nag-silent exiter siya. Si Brad Eh Ariel. ako talaga, oo, ako declare talaga ako, talagang kumausap ako ng manggagawa, kinausap ko sila, tumawag sila sa akin. Tapos sabi ko nga, alam ko naman, nire-record nila yung usapan. Nag-record din ako. Magpapatawag ng meeting, maglalatag naman ng kung ano-anong backlog, kulang tayo sa ganito, di ba? So ngayon, kung hindi man sila maglatag ngayon, dahil normally ginagawa yan after ng third day. Baka ang ilatag naman nila tungkol sa naman sa mga exeter, di ba? Actually, dumadalo na lang yung ibang miyembro diyan, hindi masaya. Yan ang Correct. totoo, hindi masaya. Kasi dadalo ka diyan, ang iisipin mo yung oras ng pag-uwi mo, ito na naman ang sasabihin, etc., etc., etc. So maganda yung dumadalo ka ng masaya. 4 na taon mahigit na paulit-ulit lang yung sinasabi. Tapos ang sinasabi ni Brad Josel, Brad Rodel, ngayon lang po namin narinig yan. Pinag-uusapan natin, Brad Rodel, yung 4 na uri ng puso. Opo, Ano-ano yon, Brad Rodel? pusong tabing daan, pusong batuhan, pusong dawagan, at pusong mabuting lupa. Yan. Yeah. Kapatid na Rodel, may natatandaan ka ba at sa iyo ba, kapatid na Rodel, ay nai-relate mo na yan, Brad Rodel, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos? Yun pong 4 na klase ng puso, kuya. Oo. Hindi po. Wala po akong maalala na related yon sa 4:11. 4 na klase ng puso. Ang kapatid na Rodel, ha? Ano yun? 8:11, no? Opo, 8:11 ng Lucas, no? opo. Ang talinhaga ay ang binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kapatid na Rodel, pwedeng iatras mo, basahin mo yung G's. Aba, grabe na to. Oo nga po. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapat sa mga ibay, sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Grabe na to, Brad Josel. Lalong na ano yung pinag-uusapan nung nakaraan, ha? Lumilinaw lalo. Kuya, ang galing. Ang galing. Wala pa yan. Wala pa ba yan? Ang galing! Ba't ba hindi natin napapansin yun, no? Katabi lang pala yun. Ayan, o. 8 Gs lang. Pareho lang kami na isinagot ni Brad Mel at ng iyo, Brad Rodel. Grabe na to. Di kaya ata kasi nagbabasa eh. Nagbabasa po, kuya, pero ewan ko ba't di ko napansin yan. Hindi, honestly talaga, nagulat ako. Hindi pwedeng walang kaugnayan, katugtong lang eh.
Wala pa yan. Ayan. Siyempre. Malapit sa ano eh. O yan, salamat sa Kapatid na. Diyos. Kapatid na Rodel, ano? Opo. Ang isang bagay lang, talagang may mga nakapaloob sa salita ng Diyos na mahalaga talaga sampalatayanan natin yung kanyang mga salita at ingatan natin sa ating mga puso at ito ay magbunga sa atin, kapatid na Rodel. Kasi para makilala na ang ating puso, Brother Rodel, ay mabuting lupa, timtiman Opo. at mabuti. Yan. Kailangan ang salita ay nasa puso natin at iniingatan natin. Huwag nating iwawala. At yung mga katwiran na atin namang natututunan ay mag-reflect sa ating mga kabuhayan. Ano, kapatid na Rodel? Pero masaya ka naman. Ay, kuya. Paano ka lamang hindi sasayan yan? Tapos, naalala ko pa yung mga binabanggit nyo. Talagang swak na swak dito. Abangan natin, mga kapatid. Marami talagang kaloob ang Diyos na unawa sa kanyang bayan. Salamat sa Diyos, kuya. Alam naman nila sa puso nila hindi totoo 'yun. Mm. Kung yung mga ordinaryong miyembro nga na nag-exit diyan, 'yan ang naisip. Naisip nila na, teka, bakit sinasabi niyo 'yan samantalang nung kay Bes mas matitinding hiwaga yung naririnig namin. Tapos kayo mismo kay NP magsasalita ng ganyan. 'Di ba? So what more pa kayo? What more pa kayo na hindi niyo naisip 'yan? 'Di ba? Kaya lang syempre, alam naman natin behind nang bago mag-start ang pagkakatipon, syempre meron na kayong orientation, nag-usap-usap na kayo, ganito gagawin natin. Like yung sinasabi ng doktor kanina na may filter, di ba? Fini-filter yung mga magtatanong sa consultation. Exactly. Oo, talagang mas masaya dito. Tatlo yung doktor. Napanood mo ba yung unang doktor na umakyat sa live? Yeah. Oo, napanood ko kanina. Napanood namin. So, ibig sabihin, pag may mga sumasampang ganyang bago, ano yan, padagdag yung mga umi-exit. Kasi may mga, ano yan may network yan Exactly. May network yan. So, ganyan din yung mga na-experience ko dito, nung nagpakita ako, nag-exit ako, nagpakita ako ng pangalan ko, na lumabas ako. May mga nag-reach out na, nag-exit ka na pala, ganito, ganyan. Yan, ang ibig sabihin niya, yung tatlong doktor na lumabas, malamang maraming mag-exit na naman yan. Diba? Mabubulabog na naman lalo niyan si Daniel. At ang ganda nung sinabi mo sa akin, kaya nga binabalik-balikan ko. Sabi mo kahapon sa akin nung tayo after ng live, meron pa akong doubt noon eh. 'Di ba? Meron pa akong slight doubt na what if totoo ito ang samahan na to? Alis ako, di ako'y lugi. Kaya, yun nga nagpatagal sa akin dyan yung doubt na sabi ko, teka, meron akong tungkulin, meron akong ganito, tapos mamaya, mali yung iniisip ko, baka ma-impyerno ako. Yun nga, nag-validate nung, tama-tama, di ba, nagkasama tayo dyan. Tapos, yun, meron ding story pala si Doc tungkol doon sa tako mo, di ba? Yan. Sabi ko, nako, ito na nga yun. Sabi ko kay sis nung pinapanood ka namin nun, mukhang ito na nga yung nararamdaman ko, sabi ko sa kanya. Sabi ko kasi, hindi naman coincidence to. Sabi ko, in spite na, kakilala natin siya, di ba? Tapos, may nararamdaman tayong ganito, nag-uusap tayo. Tapos, lumabas siya. Mukhang totoo, sabi ko, totoo yung nararamdaman ko, di ba? At hindi lang ako, yan sila Brad Chris, tsaka yung mga nauna pa sa akin dyan, di ba? Yun nga, nung sinabi ko nga kay Brad Ariel yan, sabi ko, bro, alam mo kung nung nag-exit ka, nagkausap tayo,
siguro matagal lang na-validate yung ano. Tumahimik kasi si Ariel nag-ano siya nag-silent exiter siya Si Brad Eh Ariel. ako talaga, oo, ako declare talaga ako, talagang kumausap ako ng manggagawa. Kinausap ko sila, tumawag sila sa akin. Tapos sabi ko nga, alam ko naman, nire-record nila yung usapan. Nag-record din ako, di ba? Oh. Panis tayo ni Dr. Summer Fuentes. Tawagan pa siya ni Mel Magdaraog. Tapos sabi niya, pasinungalingan niyo po itong sinend niya nga yung mga videos ko. Hindi na daw nag-reply si Mel Magdaraog. Hindi naman talaga mapapasinungalingan yan. Wala nang ano yan. Alam nyo, yung sinasabi nung mga doktor kanina, totoo yun, hindi naman tayo masamang tao Pinapasama lang nila tayo. Exactly. Pinapasama lang nila tayo. Shout out po Sis Criselda at sa mga nanonood diyan ngayon. Ang hirap, ang daming viewers kanina Ang daming viewers tsaka ang tagal mo na nagla-live, kanina ka pa. Oo nga, ang haba ang haba kasi nung talakayan kay Doc Dean Harley kasi manggagawa 'yun. Oo. Tapos naisip ko nga kanina nung nasa bahay ako kasi mula sa bahay hanggang lumabas kami ng mga anak ko. Yan yung mga anak ko. Yan sila. Mula nung lumabas kami, sabi ko, parang wag kang mag-alala, hindi ko sasabihin ganito sabi ko parang inadya yung nangyari sa'yo na ganito, hirap na hirap kang mag-live just di ba 2 weeks 1 week ago hirap na hirap kang mag-live dahil sa oras mo, di ba? Yes. Nag-uusap kami ng mga ibang executive producer mo na yan si Mari, yung ibang kasama natin na nahihirapan si Badong mag-live kasi ganito, ganyan. Tapos kanina nung sumampa yung mga doktor, sabi ko mukhang kailangan talaga mangyari yung para sumampa tong 3 doktor. Kasi kung walang ganitong pagkakataon, halimbawa, yung pa rin yung regular routine mo na ginagawa. 'Di ba? Nagbe-break ka, naka-uniform ka pa ng chef, nakatok ka pa. Sabi ko, kung nandiyan ka, walang ganitong live na mangyayari. So walang chance na makakapagsalita yung 3. Walang chance. 'Di ba? Magkaiba yung time zone. Oo, kaya sabi ko okay pala yung nangyaring gano'n na kasi kahapon pinag-uusapan natin 'yan, 'di ba? Nag-uusap tayo tungkol diyan. Yun. At salamat sa Diyos at nagbunga. Kumbaga, hindi naman, ewan ko kung masasabi kong sakripisyo ka ba o ano, siguro. Gano'n, di ba? Kasama yon sa sakripisyo mo bilang isa sa amin dito na ikaw ang talagang frontliner, di ba? Ayun. Yung maganda yung nila, yung encouragement ng mga doktor. Maganda yung encouragement nila na huwag kayong matakot, lumabas kayo kasi nga kagaya niyan, di ba? Yung ibang mga kapatid diyan na gustong lumabas, gustong mag-live, sabihin yung testimony niyo. Maraming lalabas. Ang ganda nga nung sabi ni Doc Dean Sabi niya, what is holding you back? Tama. Alam niyo, hindi yung naging prinsipyo ko noon nung lalabas ako. Sabi ko nga hindi ko alam kung anong ilalabas ang bukas. Buhay pa ba ako, di ba? Kaya nga nung unang live ko sa'yo, ang sinasabi ko noon, tapangan nyo na kasi isa lang ang buhay natin Di ba? Mamaya magpagsisihan pa natin na pagdating ng panahon, sabihin natin na sayang hindi ako sumampa ng live ni Badong dati, hindi ako nakapagsalita. Diba? Exactly. And expressing our thoughts and our own experiences will at least give that sense of freedom. Yeah. And Ayos yan. Sabi ko, tama ka, natutuwa ako. Tuwang-tuwa si Mari sigurado. At hindi lang yung community ng Exeter. Tuwang-tuwa yung mga yan. Tuwang-tuwa ang community, ang buong community ng mga Exeter. Kahit saan pa kayong kasi tuwang-tuwa yung mga yan. Lalo na ngayon, third day ngayon ng SPBB. After ng third day,
i-hold na namang yung mga miyembro dyan sa lokal, i-hold at magpapatawag ng meeting, maglalatag naman na naman ng kung ano-anong backlog, kulang tayo sa ganito, di ba? So ngayon, kung hindi man sila maglatag ngayon, dahil normally ginagawa yan after ng third day. Baka ang ilatag naman nila, tungkol sa naman sa mga exeter, di ba? Hinihingal ako, naiiwan ako ng mga anak ko eh. Andun naglalakad. Ngayon, so, yan naisip ko kanina, sabi ko third day na naman. So, yan na naman yung kinakaayawan ng karamihan. Actually, dumadalo na lang yung ibang miyembro dyan, hindi masaya. Yan ang totoo. Hindi masaya. Kasi dadalo ka dyan, ang iisipan mo yung oras ng pag-uwi mo. Diba? Ito na naman ang sasabihin, etc., etc., etc. So, maganda yung dumadalo ka ng masaya. Exactly. Yun, biro mo, 4 na taon may git na paulit-ulit lang yung sinasabi. Tapos, ang sinasabi ni Brad Rodel, ngayon lang po namin narinig yan. Oo, wala, alam naman nila sa puso nila, hindi totoo yun. Kung yung mga ordinaryong miyembro nga na nag-exit dyan, yan ang naisip. Naisip nila na, teka, bakit sinasabi nyo yan samantalang nung kay Bes? Mas matitinding hiwaga yung naririnig namin. Tapos kayo mismo kay NP magsasalita ng ganyan. Diba? So what more pa kayo? What more pa kayo na hindi nyo naisip yan? Diba? Kaya lang, syempre, alam naman natin behind nang bago mag-start ang pagkakatipon, syempre meron na kayong orientation, nag-usap-usap na kayo, ganito gagawin natin. Like yung sinasabi ng doktor kanina na may filter, di ba? Fini-filter yung mga magtatanong sa consultation. Exactly. Alam ko yun kasi nung may mga time na pag may mga magtatanong na parang hindi komportable si Bes, sasabihin ni Bes kay Bradmel, paano nakalusot to? Di ba? Correct. Paano nakalusot to? Ayusin mo yan. Di ba? Totoo, di ba? Ayusin nyo yan, itumba nyo yan. Oo. Ayusin mo yan, 2 milyon halaga niyan. Hindi ako sabi na si Spopot yun, ha? Sabi ni Spopot. Shout out sa'yo, si Spopot. 2 milyon. Popot, nagliliwaliw.